Manuel TV. Sa kabilang banda, si Isabela. Seth, naguguluhang sabi ko. Bakit nandito ang lalaking ito? Napatingin ako kay Vrix, nakita kong naninigas siya. Anong meron sa kanya? Tumabi ako kay Vrix. Anong ginagawa mo dito, Seth? Tanong ko sa galit na tono. May kailangang tapusin, sabi niya sabay evil smirk kay Vrix. Ano ba ang nangyayari? Lumabas ka na lang, sabi ni Vrix sa kalmadong tono. Paano ako Mr. Adams kung ako ay sinisisi sa isang bagay na hindi ko pa nagawa? Sabi niya na may parehong ngisi sa mukha. Anong pinagsasabi mo? Itinanong ko. Oh Bella, napaka-inosente mo, na mahulog sa bitag ng sinuman ng hindi man lang nag-iisip. Sabi ni Seth. You know what? Tama si Vrix, lumabas ka na lang. Ayokong malaman, ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Yaya. Sa totoo lang sa paraang masasabi mo, pero paano ang katotohanang itinago niya sa iyo? Walang hiyang sabi ni Seth, parang baliwala sa kanya ang pagkamatay ni Yaya. Anong katotohanan? Naguguluhang tanong ko. Ngumisi siya. That's it, Bella, I think you should go back. I'll talk to him, sabi ni Vrix na lumingon sa akin na nakahawak sa braso ko. Oh scared Mr. Adams. I see, ngumisi si Seth kay Vrix. Huminga ng malalim si Vrix at nakakuyom ang panga na tumalikod at hinawakan si Seth sa kwelyo niya. Listen, just get out. O ano? Hindi ngayon, sabi ni Vrix kay Seth. Ano ang pinag-uusapan nila? Too bad, hindi mo pa sinasabi sa kanya. Kawawang Isabela. Karapatan niyang malaman ang totoo, sabi ni Seth na sinusubukang pumasok sa loob papunta sa akin. Tinulak siya ni Vrix palabas. I'll tell her later. Hindi kita mapagkakatiwalaan Mr. Adams. Please, no. Bakit niya sinasabing please sa basurang ito? Feeling ko may paparating na hindi maganda at gusto kong si Vrix mismo ang magsabi nito sa akin. Whatever it is, I don't want to know it. Just get out Seth. Magtiwala ka sa akin darling, pagkatapos mong malaman ito ay magpapasalamat ka sa akin. Seth, binalaan siya ni Vrix pero walang nangyari. Niloko ka ni Mr. Adams Isabela, sabi ni Seth. Ano? Naguguluhang tanong ko at tumingin kay Vrix. Nakita kong umigting ang panga niya at nakapikit. Niloko ka niya sa kasal na ito. Pinapunta niya ang mga lalaking iyon sa bahay mo, humihingi ng pera. Nakatayo ako doon sa gulat. Pagpapatuloy ni Seth, lahat sila ay mga tauhan niya, ginamit niya ang pangalan ko. Gusto lang niyang pakasalan mo siya. Lahat ng sinabi niyang pakasalan ka ay kasinungalingan. Ang pagsusugal ko, lahat ng perang kinuha ko, na nawala ako lahat ay kasinungalingan. Ang aking isip ay tumigil sa paggana, hindi ako makapag-isip ng kahit ano. Hindi man lang ako nakapagsalita. No, hindi pwede. Hindi kayang gawin ni Vrix ang ganito. No, hindi niya kaya. Nagsisinungaling si Seth, siya ay isang sinungaling. Hindi ako naniniwala sa kanya. Hindi ako naniniwala sa iyo. I managed to utter with a shaking voice, ramdam ko ang namumuong luha sa mata ko. Tanungin mo siya sa sarili mo, sabi ni Seth na may kumpiyansa sa mukha. Dahan-dahan akong lumingon kay Vrix nang makitang nakatingin na siya sa akin na may bagsak na tingin. It's not the truth right? He is lying, right? Tinitigan lang ako ni Vrix with the same defeated look. Sagutin mo ako Vrix. He is not lying, sa wakas ay sinabi ni Vrix. Ang apat na salitang iyon at pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Nangingilid ang mga luha sa aking pisngi. No. 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 Vrix, napaiwas siya ng tingin. It's time for me to leave Mr. Adams. I wish you a very happy married life. Nakangiting sabi ni Seth at umalis na. Nakatitig lang ako kay Vrix na naghihintay na sabihin niya na kasinungalingan ang lahat. Naghihintay ng paliwanag mula sa kanya. Lumunok ng matigas lumingon sa akin si Vrix, wala siyang sinabi kundi nakatitig lang sa akin. I was so done with everything, wala na akong masabi, gusto ko na lang mag-isa ngayon. Naglalakad na ako palayo sa kanya, nang hawakan niya ang kamay ko. Bella ay, panimula ni Vrix pero pinutol ko siya sa paghila ng kamay ko sa pagkakahawak niya. I what? How can you be so selfish Vrix? So selfish. You lied to me, sabi ko na may basag na boses. I didn't think much at that time. You didn't think. How is it possible Vrix?
You made a foolproof plan of trapping me, and how is it possible na hindi mo naisip? I was just a business deal for you that you wanted to accomplish in any way, tama ba? No Bella, just listen to me. Listen to what Vrix. Hindi mo man lang ako inisip kahit isang beses. What will I feel? Nothing. Nagustuhan mo bang makita akong lumuluhod sa harap mo? Umiling siya, no? Everything was a set-up. Everything was planned out. How can you be so cruel, Vrix? Is the love thing also a set-up? You are playing around with me for some selfish reasons. Aren't you? Baliw ka ba? No, mahal kita. At paano kita pagkakatiwalaan yan? Huminga siya ng malalim at hinilamos ang isang kamay niya sa mukha niya. Wala akong ibang pagpipilian. Ginawa mo, pwede mo sana akong hilingin kahit isang beses na pakasalan ko ikaw. Hindi ito kailangan, Vrix. Napakababa mo. Nagsimula na akong maglakad palayo, gusto ko na lang siyang layuan at iwanan. Hindi ko mapagkakatiwalaan ng sinuman. Walang sinuman. Lahat ay sinungaling. Tama si Yaya, malupit at makasarili ang mundong ito. Hinawakan ni Vrix ang kamay ko at sinabing, nangako ka sa akin na hindi mo ako iiwan. Say, you have everything planned out for yourself. I can't leave you. I can't let Ryan go back to what he was before. I have to stay here and take care of him. Don't worry, I won't break my promise. Naikuyong niya ang kanyang panga. Panipi. At paano naman tayo? Huminto ako saglit. Wala nang tinatawag na tayo, ngayon. Nanay lang ako ni Ryan na gusto mong maging ako. Nagsimula na naman akong maglakad palayo, dumampi ang kamay ko sa kamay niya sabay sinubukan niyang hawakan ulit ang kamay ko, pero sa pagkakataong ito ay hindi na niya magawa. Walang iba kundi ikaw. Tumakbo ako sa taas at nilock ang pinto ng kwarto. Nakasandal ako sa pader na paupo ako at napaluha. Paano niya ito magagawa? Pinlano niya ang lahat at naniwala ako sa bawat isa at lahat ng sinabi niya na parang tanga. Nagtiwala ako sa iyo, Vrix. Naniwala ako sa sinabi mo pero pinagtaksilan mo ako. Katulad ka rin ng iba. Selfish, sarili lang ang iniisip. I hate you, Vrix. I hate you be so much. Tumingala ako sa sobrang pag-iisa, napayakap ako sa sarili ko. I miss you, Yaya. I hate this world. Everyone is selfish here. No one loves me, Yaya. Ikaw lang ang nagmahal sa akin. Rest lahat kailangan ako for their selfish reasons pero ayaw nila sa akin, ayaw nila. Mahal mo ako, Yaya. Mali ka kay Vrix, masyado kang mali sa kanya. Hindi siya magaling, hiniling mo ako sa kanya pero Yaya, sinungaling din siya tulad ng iba. Gusto kitang yakapin, Yaya. I miss you. Patuloy ako sa pagiyak hanggang sa nakatulog ako sa sahig. Sa kabilang banda, si Vrix. No one loves me, Yaya. Ikaw lang ang nagmahal sa akin. Rest lahat kailangan ako for their selfish reasons pero ayaw nila sa akin, ayaw nila. Mahal mo ako, Yaya. Mali ka kay Vrix, masyado kang mali sa kanya. Hindi siya magaling, hiniling mo ako sa kanya pero Yaya, sinungaling din siya tulad ng iba. Gusto kitang yakapin, Yaya. I miss you. Nakatayo ako sa labas ng pinto at nakikinig sa kanya. Naramdaman ko ang pagdurog ng puso ko. Alam kong mali ito, ngunit sa mga oras na iyon ang tanging naiisip ko ay si Ryan. Alam kong naging makasarili ako. Sorry, Bella. Humihikbi pa rin siya at nakatayo ako sa labas nakikinig sa kanya at hinihintay siyang lumabas ng kwarto. Sa wakas ay huminto ang kanyang mga hikbi, ngunit hindi ko narinig ang kanyang mga yabag. Kinuha ko ang susi ng kwarto ko sa drawer, dahan-dahan kong binuksan ang pinto at nakita ko siyang nakasandal sa dingding, nakaupo habang nakatiklop ang mga paa sa dibdib. Nakatulog siya habang umiiyak. Sinaksak ako ng guilt. Lumapit ako sa kanya at binuhat siya na naka-bridal style. Dinala ko siya sa kama, inihiga ko siya at tinakpan ng kumot. Ilang sandali akong napatitig sa natutulog niyang figure saka umupo sa kama sa tabi niya. She was sleeping, I can't say that it was a peaceful one. Inalis ko ang mga hibla ng buhok niya sa mukha niya at hinawakan ang pisngi niya. Isang ngiti ang sumilay sa aking mukha. Siya ang laging nagpapangiti sa akin. Palagi niya akong pinapasaya, pero ako, lagi ko siyang sinasaktan, lagi ko siyang pinapaiyak. I'm sorry, Bella. I really am. I know it was wrong what I did. I was stupid and selfish. Wala akong paliwanag na maibibigay sa'yo, para sabihin sa'yo kung bakit ko ginawa ang ginawa ko. But at this point ayokong lumayo ka sa akin, ayokong mawala ka sa akin, alam kong nagsinungaling ako sa'yo, at alam ko rin na noong panahong iyon kailangan kita. Kailangan kita maging mabuting ina sa anak ko, pero ngayon, Bella, hindi na kita kailangan. Gusto ko ikaw ang kasama ko, gusto kong manatili ka sa piling ko, mahalin mo ako. Gusto kong maging akin ka, gusto kita para sa sarili ko. Yumuko ako at hinalikan ang labi niya. I love you, and you are mine. I would do anything para mapatawad mo ako.
Humiga ako sa tabi niya, at hinayla siya palapit sa akin at natulog. Nagising ako nang maramdaman kong may gumagalaw. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko para lang makita ang wife ko na pilit na kumawala sa pagkakahawak ko. Imbes na kumalas ang pagkakahawak ko ay hinigpitan ko pa ito sa bewang niya. Napangiti ako nang makita ko siyang nahihirapan. Hindi kita papakawalan ng ganoon kadali. Nakangiting sabi ko. Tumingin siya sa akin na may galit na mukha at sinabing, "Iwan mo ako." "No chance." Sumagot ako. "Bitawan mo ako, Vrix. Stop struggling. Komportable ako ng ganito." "But I am not. Just leave me." "Fine, I will let you go, but I have one condition." Tumingin siya sa akin na nakakunot ang mga kilay. "Kiss me." "Ano?" "Tama ang narinig mo, baby, kiss me." "I am not kissing you." "Then I am not letting you go." "Vrix, stop being stubborn and leave me." "You are being stubborn, Bella." "I am not kissing you, Vrix." "Okay, at sa palagay ko kailangan nating manatili sa buong araw na ganito." Nag-aapoy siya sa galit, napangiti ako. "Ang cute mo tignan kapag galit ka." Sinamaan niya ako ng tingin. Matapos ang lahat ng pagsubok niya na makawala sa aking pagkakahawak ng siya ay nabigo ay bumuntong hininga siya at sumuko. Nakarinig kami ng katok sa pintuan. "Mommy, Dad," sabi ni Ryan. Ngumisi ako. Nang marinig ang boses ay nanlaki ang mga mata ni Bella at nagsimula siyang magpanik. "Vrix, leave me, Ryan is outside." "Then kiss me." "Vrix, stop acting like a kid and let me go and open the door." "You are acting like a kid." "Ugh." Sabay halik niya sa pisngi ko. "Ngayon iwan mo na ako." Hindi ko sinabi sa pisngi. "Lips." Wala kang binanggit. "Very smart, wifey, but now I am mentioning, so come on the lips." "No." "Yes." Ayaw mong maghintay pa ng ilang oras si Ryan. Di ba? "Mommy, buksan mo ang pinto." Sigaw ulit ni Ryan. "I love you so much, Ryan." "Oh baby, hanggang kailan mo siya balak paghintayin?" Bumuntong hininga si Bella at hinalikan ang labi ko. Isang ngiti ng tagumpay ang nakaplaster sa aking mukha at pinakawalan ko siya. Tumakbo siya papunta sa pinto at binuksan ito. Pumasok si Ryan sa loob at nagbigay ng kahina-hinalang tingin, nakatingin sa pagitan namin ni Bella. "Kanina pa ako kumakatok, bakit hindi mo binubuksan?" Tanong niya kay Bella. Actually, nauutal na sabi ni Bella saka ako pinandilatan, nag-smirk ako. "Baby, we were actually sleeping." Sumagot ako. "Yeah, sleeping, we were sleeping." "Hanggang ngayon?" Tanong niya. "Yep," sagot ko na bumangon sa kama. "Now I'll go and get cleaned up while little one, you go and wait downstairs. After the breakfast I have something to show you." Lumiwanag ang mukha ni Ryan. "Really? What, Dad?" "That's a surprise." Kumunot ang noo niya. "I hate surprises." Napangiti ako. After the breakfast, hinatid ko na si Ryan sa labas, si Bella naman nakasunod sa amin habang si Ryan naman ay nagtatalon sa tuwa. "Dad, what is it?" "Look there," sagot ko sabay turo sa direksyon ng pagkagulat niya. "A new bike." Bulalas niya. Tumango ako. "I heard you broke the old one." "Oh Jesus." Tumakbo siya papunta sa bike at tinignan ito ng maigi. "Dad, it's so cool. Thank you so much." "Okay, but you need to wear the helmet whenever you ride it." Masunurin siyang tumango. "Mommy, look, it's so amazing." Sabi niya na nakatingin kay Bella. Nakangiting tumango si Bella at sinabing, "Yep, it is. Now ride it." Tumango si Ryan. Suot ang helmet ay naupo siya sa bike. "Ingat," sigaw ko. Ngunit ngayon ay nasa sarili niyang mundo na nag-e-enjoy sa kanyang biyahe. Nakangiti akong tumingin sa kanya, tapos napunta ang mga mata ko kay Bella na masayang nakatingin kay Ryan. Hinawakan ko ang kamay niya at hinila siya papunta sa akin, ang aksyon ko ang nagpawala sa kanya, nanlaki ang mga mata niya. Hawak ko ang bewang niya, hinila ko siya palapit sa akin. "Anong ginagawa mo?" Nagpupumiglas na tanong niya. "Anong gusto mo, Vrix?" She looked mad, parang may pakialam ako. "Ikaw," sumagot ako. "Bitawan mo ako." Binigyan ko siya ng boring na tingin. Sinubukan niya akong itulak gamit ang isang kamay, ngunit sa halip na lumayo ay inipit ko ang kamay niya sa likod. "Let me Hindi ko na siya pinatapos sa sentence at nalaglag ang labi ko sa kanya. Nagulat siya sa biglaan kong ginawa at natigilan siya. Hinalikan ko siya ng halos 30 segundo, humiwalay ako. "You talk too much these days," sabi ko sabay smirk. Pinoproseso pa niya ang nangyari kanina. "Dad, this bike is awesome." Sigaw ni Ryan habang nakasakay. Sa wakas ay bumalik si Bella sa kanyang katinuan, binigyan niya ako ng pinaka-nakamamatay na tingin at pumasok sa loob ng bahay. Nakangiti akong tumingin sa kanya.
I will get you back baby, don't worry and that's a promise. At dito na po, nagtatapos ang part 23 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.